Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, kinakailangan sa isang Muslim, kinakailangan sa isang mananampalataya na dapat ay ang pipiliin ay ang tama. Ang pipiliin palagi ay ang tama, ang katotohanan. Pero papaano natin matutuklasan o malaman na ito ay tama, tayo ay nasa tama, tayo ay nasa katotohanan kapag niyakap natin ang banal na Quran na salita ng Allah subhanahu wa ta'ala at kapag niyakap natin ang hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi ibig sabihin mga kapatid, lahat ng mga gawain natin ay ibabase natin sa salita ng Allah mula sa banal na Quran at ibabase natin sa mga hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hinding-hindi na tayo malilihis sa tamang landas. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, kinakailangan din sa atin na umiwas bilang mga Muslim, umiwas sa lahat ng mga sabihin natin na mga fitna, mga tukso, o ano mang makakasira sa ating pananampalataya. Sapagkat napakarami na ang mga tukso na kung saan ay kapag tiningnan natin ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kitang-kita natin sa ngayon, sa kapanahunan natin ngayon. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satakunu fitanun, magkakaroon na o darating ang panahon na napakarami ng fitna. Napakarami ng fitna. Napakarami ng mga bagay ayon sa paliwanag ng mga ulama na sinabi nila sa fitan ay ibig sabihin yung hindi mo na maklasify. Yung akala mo ay totoo. Yung pag nakita mo yung dalawa, totoo at saka hindi totoo, tama at saka mali, katotohanan at hindi katotohanan, ay para bagang nalilito ka na alin na dito sa dalawa ang totoo. Pag makita mo yung isang tao, parang nalilito ka na alin sa kanilang dalawa ang totoo. Saan ako tatahak? Saan ang pakikinggan ko? O saan? Sino na ang aking susundin? Kaya sa takunu fitanun, darating na sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga fitan na magkahalo-halo na, sabi ng mga ulama, na hindi mo na ma-specify kung alin ang totoo. Dahil sa kahinaan. Kahinaan ng iyong sarili, kahinaan ng iyong kalaman, kahinaan ng iyong paninindigan, kahinaan ng iyong ibig sabihin prinsipyo. Na, anong sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Al-qa'idu fiha khayrun min al-qa'im. Yung nakaupo ay mas mainam kaysa sa nakatayo. Wal-qa'imu fiha khayrun min al-mashi. At yung nakatayo ay mas mainam kaysa sa naglalakad. Wal-mashi fiha khayrun min as-sa'i. At yung naglalakad ay mas mainam kaysa sa tumatakbo. Kung hindi natin ito unawain mabuti mga kapatid, ay maguguluhan naman tayo. Saan? Sino na? Yan ang pumapasok sa ating mga kaisipan. Na pag pinansin natin itong hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yung nakaupo ay mas mainam sa nakatayo, yung nakatayo ay mas mainam sa naglalakad, at yung naglalakad ay mas mainam sa, ibig sabihin, tumatakbo, nagtatakbo, ibig sabihin ito mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, lagi nating pipiliin ang tama. Lagi nating pipiliin ang tama. Dahil sa nagkahalo-halo na, hindi mo na alam, hindi mo na maklasify, kaya lagi kang manatili doon sa tama o kaya ay doon sa mas magaan. Kasi kung sa palagay natin na bawat isa ay nakakagawa ng kamalian, nakakagawa ng pagkakamali, o nakakagawa ng minsan na hindi maganda, ay lagi nating pipiliin na yung mas magaan. Kung tayo ay papasok sa anumang bagay, lagi nating pipiliin yung higit na magaan. Tingnan ninyo mga kapatid, yung nakaupo ay mas mainam sa ibig sabihin nakatayo. Ibig sabihin, kung gumawa ng katiwalian, yung
nakaupo ay mas matindi ang katiwalian na gagawin ng taong nakatayo. Kung gumawa ng pagkakamali yung taong nakatayo, ay matindi yun kaysa dito sa taong gumawa ng nakaupo. Na gano'n yun. Na yung nakatayo, mas mainam kaysa sa naglalakad kasi kung gumagawa itong nakatayo ng katiwalian, mas mainam yan kaysa doon sa naglalakad. Mas matindi ang gagawin ng taong naglalakad. At yung naglalakad, kung gumawa ng katiwalian, mas mainam kaysa doon sa, ibig sabihin, tumatakbo. Ibig sabihin, napakabilis na yung kanyang paglalakad. Ganun yung mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Hindi ibig sabihin na gagawa tayo ng masama, hindi ibig sabihin na gagawa tayo ng katiwalian, pero lagi nating pipiliin ang tama. Lagi nating pipiliin ang tama. Kung tayo ay dumating sa punto na sa palagay natin na nagkamali tayo, ay ibig sabihin, ang importante, ang lagi nating pinipili, ang lagi nating tinatahak ay yung tama. Yung tama, mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi pa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa karugtong niya, وَمَنْ يُشْرِفْ لَهَا تَشْرِفْهُ na. Ibig sabihin, sino mang tumingin dito o kaya ay ilagtad niya talang sarili dito, makilahok dito, ay ibig sabihin, tashrifhu. Anong ibig sabihin tashrifhu? Tatalunin siya nito. Tatalunin siya nito o kaya ay papahamakin siya nito. Tingnan ninyo. Pag mayroon kang nakita na tao na alam mo na yan ay mali ang kanyang ginagawa, titingnan mo, papakinggan mo, tango ka ng tango, sasamahan mo, pakisamahan mo kasi pakisama lang eh. Ayan. Hindi magtatagal yan, makukuha ka niya, at yun ang magiging dahilan na mapapahamak ka niya. Pag alam mo na mali, huwag mo na yung pakinggan. Huwag mo na yung tingnan. Huwag ka nang tumango ng tumango. Huwag ka nang sumama. Huwag ka nang makihalubilo. Huwag mong gamitin yung salitang pakisama. Kasi yan ay mali. Para hindi sumama ang loob niya. Para makuha ko yung loob niya. Para ganito gano'n. So, darating ang panahon na ikaw yung nakuha niya. Waman yusrif laha, tashrifhu. Yan ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waman wajada malja'an aw ma'adan falya'udh bihi. Sino man ang makatagpo, makahanap ng malja, ibig sabihin ng malja ay hantungan, nakita mo yan na mali, nakita mo yan na may something na katiwalian, nakita mo yan na may something na pagmamalaki, may something na pagmamataas, nakita mo ang ganyang mga tao na talagang lumihis sa tama, although sasabihin nila ay tama yun, pero alam mo, kitang-kita ng mga mata mo, ha? Alam natin, naalala natin, ayun al-yaqin, haqqal yaqin. Kitang-kita mo na, yung mga mata mo na kitang-kita mo, pero saka mo pa yan mapapatunan ng haqqal yaqin pag may nangyari na. Pero hihintayin mo pa na may mangyari. Yun. Sino mang makatagpo, makahanap ng malja, ibig sabihin ng malja, hantungan, o maagan, o kaya ay sinungan, sa paliwanag nito, maagan at sa kamaljaan ay parihas lang ng kahulugan. Ay sinungan, ay falya'udh bihi, ibig sabihin ay marapat sa kanya na sumilong dito. Sumilong siya. Nakita mo yun ay mali. Nakita mo yung punong-puno ng pagtatampo. Nakita mo na punong-puno ng mundo. Nakita mo na punong-puno ng galit. Pero itong nakita mo na isa o nakita mo doon sa kabila na maganda, punong-puno ng Quran, punong-puno ng hadith, punong-puno ng katuruan sa pananampalatayang Islam. Yun. Falya'udh bihi, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat siyang sumilong doon para hindi maambunan ng mali, para hindi maambunan ng masama, para hindi maambunan ng anumang gawain na ibig sabihin ay katiwalian. Yan mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Kaya masusugpo natin ang gawaing katiwalian, umpisahan natin sa ating mga sarili kasi maayos na. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. At huwag kayong gumawa ng katiwalian dito sa kalupaan. Huwag kayong gumawa ng katiwalian ng makakapinsala ng masama dito sa kalupaan. Ba'da islahiha, matapos na ito ay isaayos. Matapos na ito ay isaayos. Anong isaayos? Islahiha? Sabi ng mga pantas,
Nagpadala na ang Allah subhanahu wa ta'ala ng mga propeta, mga sugo na nagpapalaganap ng tamang katuruan sa pananampalatayang Islam. Andyan ang banal na Quran, andyan ang hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nandyan yung pagsunod na itatag na ng malakas, nandyan yung taat, nandyan yung ibadat. Na bakit ang pipiliin mo pa ay mali? Bakit ang pipiliin mo pa ay ibig sabihin lihis sa tamang pananampalataya o kaya ay sa lihis sa matuwid na landas? Dahil lamang sa pakisama, dahil lamang sa para sa pampalubag mo o kaya para ganito ganon, hindi. Kapag mali ay mali, kapag tama ay tama. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum.